Mahal daw tayo, iti Santi ako. Amen. Sa totoo lang, hindi naman tayo nagka-problema sa oras sa start. Ang nagka-problema, yung nag-topic. Kaya, palitan na natin yung nag-quick-quits. Hindi niya sinusunod yung oras. Rangkol dun sa pinuntahan ng lecture natin. But anyway, still, praise God, hindi tayo magkakasala dyan sa tiyak. Ginagamit natin itong oras natin sa Panginoon. Kaya nga lang, medyo paumanhin na medyo lalampas tayo konti ng 12 o'clock. Ano ba? Although sabihin ko man, o sabihin kong maigsilan itong message natin, pero ano pa rin, aabot tayo ng past 12. Kasi ang oras na ay 11:47. Tama? Ang ituturo ko o message natin ngayon ay may pamagat na persuaded in Christ. Persuaded. Ang ibig sabihin ng persuaded sa Ilocano, nabnekakun. No kumakain, nabbuga mo. Talagang nakakabhuga. And nabnekakun. Komportable na ako. Yan. Fulfilled na fulfilled. Yan. Ang basis natin sa text natin na ito ay makikita sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ito kasi ang sinabi ni Pablo. Sabi niya, 2 Timothy 1:12, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So marami tayong verse na siguro bubuklatin dito, pero ito ay konektado sa mga bagay-bagay na ating pag-aaralan. Salamat sa special number. Sana yan ang panalangin mo talaga sa buhay. At that will be also made serve also as our prayers sa buhay natin. No? Pag-aalay ng ating sarili. Okay, balik na ako dito. Mayroon tayo mga points to ponder o mga bagay-bagay na kailangan yung salitang ponder. Points to ponder. Ponder means yung mas, ewan ko kung mas malapit, ay mas malalim yung meditate. Pero ang gusto natin palabisin yung panunutin. Panunutan. Ano? Panunutin. Sa Tagalog yata yun ay pag tayo nagmumuni-muni. Pinag-iisipan nating maigi. Yan. Itong bagay na ito. Tuweran nom-nom-nomon tao. Yan. 1. Diretso tayo. Number 1. To ponder. I have the Holy Spirit. Therefore, I am a child of God. Amen. Nasa akin ang banal na Espiritu, kaya't ako ay anak ng Diyos. Meron tayo sa John 1:12. Sabi niya doon, but to all who did receive Him, sa mga lahat na tumanggap kay Jesus, sumampalataya o naniwala sa Kanyang pangalan, o nagtiwala sa Kanyang pangalan, believe, binigyan niya ng karapatan na sila ay maging anak ng Diyos. Ito ang pinakaisipin ninyo. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw ay tumanggap kay Jesus, tinanggap mo na siya, maalala mo ba
sa buhay mo, buong buhay mo, malamang recently lang, o kaya matagal na naintindihan mo na si Jesus ay tagapagligtas. At dahil naintindihan mo, nagkaroon ka ng desisyon na tanggapin mo siya na inyong tagapagligtas. At pinagkatiwala mo sa kanyang iyong kaluluwa. Meron ka ba niyang matatandaan? Yan po ay nagre-resulta sa pagiging kasapi mo sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos at ni kailanman po hindi matatanggal yan. Amen. Hindi ako naniniwala na ang pagiging anak mo sa Diyos dahil kay Kristo ay nabubura. Hindi po totoo yung mga aral na pag nagkasala ka ay hindi ka na anak ng Diyos. Dahil kung totoo yun, kailan tayo magiging anak ng Diyos? Palagi tayong nagkakamali. Kung pagiging perfecto ang dahilan para ikaw ay maging anak ng Diyos, kailan ka maging perfecto sa buhay? Hindi po mangyayari yan. At wala pong maging anak ng Diyos. Sapat na po na ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, tinanggap mo siya at pinahawak mo sa kanyang buhay. Siya na ang may hawak sa iyo at ni kailanman hindi na yan matatanggal sa iyo. Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Napakalaran natin si Samson, di ba? Last Sunday. Nung umalis yung Holy Spirit sa kanya, hindi niya namalayan na nawala ang Diyos sa kanya. Kaya, nung siya ay ginapit, tinalo ng kanyang mga kaaway, kinailangan niya muling magdasal at hilingin ang banal na Espiritu na babalik sa kanya at magbalik sa kanyang lakas. Dahil yung lakas niya wala sa buhok, nasa Diyos, nasa Holy Spirit. Kaya nung bumalik sa kanya yung Holy Spirit, bumalik yung lakas niya. Ngayon, sa panahon natin ngayong New Testament, dahil sa pagiging tayo ay anak ng Diyos, nandyan na yung Holy Spirit sa atin. Amen. Sa episode na itatak na yan, hindi na yan matatanggal. Tandaan nyo yan. Kaya huwag kayong malinlang. Dahil mahirap na yung naniniwala kang ligtas ka ay Jesus. Pero may nagsabi lang sa inyo na, di paano yung kasalanan mo ngayon? Sabi mo, ay oo nga no. Paano ako pupunta ng langit? Ang langit po ay para sa mga umilala sa Panginoon Jesus. Yung tumanggap, yung nagtiwala sa Diyos, yun po ang langit. At ang Diyos na ang naglinis sa kanila. Hindi po yan lugar ng taong nagpo-perfectuhan o kaya taong nagbabanal-banalan o taong nag-claim, nagsasabing ako ay banal, matuwid ako dahil ni kailanman walang taong matuwid. Ang tao ay na meron ay yung naging matuwid. Walang matuwid. Merong naging matuwid dahil siya ay nilinis ng Diyos. Tinuwid ng Diyos ang kanyang buhay. Amen. Yan po. Yan ang mga pupunta sa langit. Sinong mga tao yun? Yung sumampalataya at nagtiwala sa Diyos. Okay, susunod.
na isipin mo na ikaw ay child of God, na hindi ka na mapapalayo at hindi na mabubura yan relasyon mo sa Diyos na ikaw ay anak ng Diyos. According to John 1:12. Second, I have the Holy Spirit because I believe. Ephesians chapter 1 verse 13. Having believed, you were marked with Him a seal. You are marked in Him with a seal, the promise Holy Spirit. Ephesians 1:13. Kita niyo dahil tayo ay sumampalataya na itatak na sa atin yun. Alam niyo yung tatak na yan? Seal ang ibig sabihin. Hindi drawing yan. Seal. Lalong-lalo na maintindihan ninyo yung dry seal. Meron ng silyo ng banal na espiritu na hindi natin nakikita. Meron tayo niyan sa ating puso. Ang Diyos ang nakakakita niyan. Kaya imagine mo, napatay ka na. Nandyan ka sa kalawakan kung pwedeng ganun. At titignan mo yung mga tao. Alam mo, makikita mo, dahil spiritual ka na, makikita mo yung spiritual ng tao. Bawat tao na gumagalaw, nakikita mo yung kaluluwa niya. At yung nakikita mo yung mga kaluluwa na may tatak ng Holy Spirit. Ewan ko kung paano may tatak ko, ang Holy Spirit ay down. Basta, ganun na makikita mo, itong tao na ito, kakaiba ang kanyang tatak. Baka pati kulay, puti. Ang kaluluwa nito, puti o red, dugo ni Kristo. Itong tao maitim. Yan. Madi-discern yan. Ang Diyos nakikita niya yan sa atin. Lahat ng sumampalataya, may tatak yan ng Holy Spirit. Diyan yung bakit ko sinabi na pinagsabihan ko ng Sunday sa testimony ni Jessica. Bakit may mga napuposes-poses sa kanilang mga simbahan sa mga, alam ko naman sa ibang simbahan, lalo na sa mga church ng pinanggalingan ko. Mula noon ako ay sumampalataya sa Panginoon at nag-church. Wala akong nakikita na nade-demon possess. Pero sa ibang church, merong nade-demon possess. Nagtataka ako na doon sa simbahan, nagkakagulo-gulo sila. Nakakatakot pumasok ka sa simbahan na may mga napuposes. Bakit? Bakit sila pinapasok ng diablo? Kasi sila may mga talagang walang tatak ng Holy Spirit. Alam nyo, ang usapan dito ay spiritual na bagay. Pag ang spiritual, hindi yan nakikita nitong mata na ito kahit mag-eyeglasses ka, mag-magnifying glass ka. Hindi niya makikita yung mga kaluluwa, espiritu dito. Pero, ang diablo, dahil espiritu siya, nakikita niya yan. Nakikita niya na ikaw bayani, hindi kita maposes kasi naposes ka na eh. Hindi ka na pwedeng, hindi na kita. Hindi ako. Yung diablo sabihin niya, hindi kita kayang pasukin. Hindi naman ako diablo. Hindi kita kayang pasukin kasi meron nang pumasok sa iyo. At ano yung nakikita niya? Yung Holy Spirit. Amen. Doon siya natatakot. Ang napuposes lang po, mga kapatid, mga minamahal, ang napuposes, yung hindi pa naposes. Yung mga taong wala sa kanilang banal na espiritu. Empty sila, empty. Walang laman. Kaya sila ay pinapasukan ng diablo. Yan ang totoo. Kaya huwag nating sabihin na pag naposes ng demonyo yun, anak ng Diyos yun. Kailangan niyang, alam nyo,
kung ako may napuposes na tao, alam mo yung pinakauna kong ginagawa, kailangan makilala niyang Panginoong Hesus para pag nakilala niya at nagsumuko siya at tinanggap niya ang Panginoon, papasok sa kanya ang Panginoong Hesus, hindi na siya pwedeng galawin ng demonyo or evil spirit, masamang espiritu. Hindi na. Yun ang pinakagamot niya. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi po nangyayari sa atin yan na tayo napuposes. We are already sealed by the Holy Spirit. Matandaan niyo ba yan? Yan ang kalagayan mo. Huwag kang matakot sa demonyo dahil ang demonyo takot sa iyo. Ang ginagawa lang ng demonyo sa iyo ay sisirain niya ang testimonyo mo. Hindi ka niya pwedeng hilain sa impyerno dahil hawak ka na ng Diyos. You are owned by God. At tinatakan ka niya ng Espiritu niya. Hindi ka mahila ng diablo. Yan po. Kaya hindi nawawala yung Holy Spirit sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo mawawala sa Diyos. Hawak ka ng Diyos. Marami kasi hindi naniniwala sa araw na ito eh. Yung kung ikaw ay kumilala sa Panginoon, tinanggap mo siya, ligtas ka na. Maraming hindi naniniwala dyan. Kaya ang tanong ko, ewan ko kung kailan kayo maniwala at kailan kayo maligtas. Inaipaalam na sa Bible, whosoever believeth in Him, sino man, should not perish. Sabi na nga doon, should not perish. Ano ibig sabihin ng should not perish sa John 3:16? Hindi ka na perish, pupunta sa impyerno. Yun ang ibig sabihin, hindi ka na dadaan sa hukom ng diablo. No, exempted ka na doon dahil kay Kristo na isang daan. Yung iba kinukop nila, Jesus is the way, the truth, and the life. Whosoever believe in Him should not perish. Pero pag tinanong mo, paano pag mamatay ka na ron? Ay, ewan ko lang. Siyempre, may kasalanan pa naman ako. Wala. Hindi ko alam. Bakit ganyan ang pag-intindi nila? Yan siguro sila yung sinabi ni Paulo doon sa kay Timothy. Wala na. Natakpan na ang kanilang pag-iisip. Kaya hindi nila matanggap, hindi nila maintindihan at matanggap ang Ebanghelyo, ang magandang balita tungkol sa kaligtasan. Ayun, anong masasabi mo sa sarili mo? Ha? Do you believe and do you have the Holy Spirit? Yes or no? Yes. Yan. Number 3. Na isipin ninyo, God lives in me. 1 Corinthians 3:16. Yan. Do you know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Dwell in. Yan na yung sinasabi ko. Ang Old Testament, dwell upon. May pagkakaiba yan. Pag sa Old Testament, darating ang Holy Spirit, gagawa ng milagro sa buhay ng isang tao, aalis din yan. Pero ngayon, pag tinanggap mo, dyan na siya. At sabi dito ni Pablo, hindi nyo ba alam, sabi niya sa mga Corinthians, hindi nyo ba alam na yung katawan nyo na yan ay templo yan ng banal na Espiritu? Kaya pag-ingatan ninyo ang inyong katawan, nilinis na kayo ng Diyos, huwag nyo nang dumian muli. Ganon. Kaya yan ang tinuturo ni Pablo sa mga taga-Corinto, mga church member ng Corinth. Huwag kayong babalik-balik sa kasalanan. Mahirap yung pabalik-balik, mamaya hindi na kayo iaahon ng Diyos dyan. Ano yung point natin last time? Don't play with sin. Natin paglaruan ang kasalanan. Right.
Yan, God lives in me. Ang Diyos naninirahan sa akin. Amen? Kaya pag binababoy mo yung sarili mo, nandyan yung Diyos na buka naman ito. Yung gagawin niya na, hindi siya alis kasi sabi na, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya lang nandun siyang umiiyak. The Holy Spirit is there crying. Habang yung katawan mo ay sinusuko mo sa kasalanan, nandoon yung Holy Spirit. Siya ang pinakatistigo sa ginagawa mo. Nandyan siya. Alam niya. Lahat-lahat. Yan po ang totoo. God lives in you. Kaya, tama yung sabi natin noon, ang tao, pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay palaging may kasama. Hindi ka nag-iisa. You are always plus one. And who is that plus one? Ang Diyos ko. Palagi. Kasama. Number 4, the Spirit helps me live like Jesus. Galatians chapter 5, 22 and 23, sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Alam niyo ba, mga kapatid, dito sa Galatians 5:22, ikaw ay nakakaramdam ng tulong ng Holy Spirit pag ikaw ay talagang sumampalataya. At meron ka na nitong love. Di ba? Meron kang love, pero love na pwedeng lumalamig. At least may love ka. Lumalamig na lang. Yan din sa Revelation, yung isang church. Ephesus, umalis, natanggal ang kanilang pagmamahal. Dahil iniwanan nila, you left your first love. Meron kang joy. Oo, yung kabarkada mong si Joy. Pero kung ikaw ay hindi ka sumusunod sa nagpapakontrol sa Holy Spirit, nawawala yung ligaya mo. Peace. Kung hindi ka nabubuhay sa pananampalataya mo, sa Holy Spirit control, hindi mo maramdaman yung mapayapang pag-iisip o kaya wala kang peace of mind. Kasi puro ka problemado. Napakagandang mabuhay sa Holy Spirit, sabi ko yung kanina. Kahit wala kang anuman wala sa'yo, hindi ka problema. Basta nasa Holy Spirit ka, alam na alam mo na sinususpense ka lang ng Diyos. At any time and perfect time, yung problema mo na yan, solve ng Panginoon. Yan. Ewan ko, ang tao gusto lang kasing ayaw niyang peace. Patience. Meron ka bang patience na nararamdaman? Holy Spirit yan. Naging mabait ka ba? Holy Spirit yan. Ako, kung sabihin nila, makita nyo. Disconnected. Oo, alam ko. Ngayon, yung alam nyo, ako, masasabi kong yung patience and kindness and goodness, itong tatlong na ito, ito. Oh. Patience, kindness, and goodness. Madjudge mo ito kung minsan sa tao.
Tingnan nyo yung pagmumukha ko. Tingnan nyo ah. Ito ba ang klase ng mukha na i-judge mo na kind na tao? Good na may goodness na tao? Wala. Karamihan. Pag tignan pa lang yung mukha ko, sabi nga, kasi yung tao, masungit yan. Masungit. Maraming nagjadjad sa mukha ko pa lang. Pero ito ang patunay na yung mukha ay hindi totoo dahil nandyan yung Holy Spirit. Nakakita ka naman ng ganitong mukha na parang nakakatakot na stricto anong pinagsasabi nila. Pero pag nilapitan, kinausap, sabihin niya sa'yo, bakit? Anong problema mo? Nagtatanong mo, hindi ko alam kung nagtatanong ito ng problema o nagagalit. Sa mukha at salita, galit na eh. Pero sabihin mo pa kung anong problema mo. Habang magsasalita, lalabas, maintindihan ka. Oh, bakit? Gawa yan ng Holy Spirit. Kung wala yung Holy Spirit sa akin, 100% yung judgment nyo. Sungit yan eh. Stricto yan eh. Totoo yan. Yung mga anak ko, alam nila yan dahil pagpad sa... O ano ka? Huwag mo akong kwentuhan na kung anong kwento. Huwag mo akong explainan kung anong explanation. Simple na, huwag mo anong mga rason. Isa lang ang pag-usapan natin at isa lang ang alam ko dyan. Pero with the help of the Holy Spirit, o ano yun? Ano? Sige nga, sabihin mo nga, pakinggan ko. Still have the patience to listen. Give chance. Para makareact ka ng tama. And otherwise, may tama ka. Number 4, I don't have to prove my faith by failing or speaking in tongues. Number 4 na isipin ninyo, ito issue ito. Hindi ko kailangan na patunayan. I don't have to prove my faith by falling and or speaking in tongues. 1 Corinthians chapter 12 verse 30. Ano yung tanong ni Pablo? Do all speak in tongues? Yan yung sabi ni Juan. Kaya nakukonfuse si Jessica dito. Lahat ba ay nag-speak in tongues? Ang sagot dyan, no. No. And no. Ito may isang kaibigan and a brother, sabi niya, ang problema niya, naririnig niya palagi sa mga kasama niya sa church. Kasi sabi, kung hindi ka daw turo nila kasi ito eh, pag hindi ka nag-speak in tongues, wala kang Holy Spirit. So kailangan ka mag-speak in tongues. Nadidismaya siya. Kung sinabi niya sa akin, ito ang sagot ko. Sabi ko, alam mo, matagal ko ng question yan. Ako alam ko ng Holy Spirit na sa akin. Nag-pray na ako. Nasabi ko, Lord, nabasa ko ang inyong salita. Naintindihan ko ang inyong salita. At ako, iba yung pag-intindi ko dito sa 1 Corinthians chapter 12, sa pag-intindi nila. Kung ako ang mali, Panginoong Diyos, kung mali ako, please, alam mo yung puso ko, patunayan mo naman na mali ako. Mag-speak in tongues sana ako. Yung mag-bulalatan. Ganyan? Hindi po ako nag-speak in tongues hanggang ngayon. Kundi lumalakas lalo yung pananampalataya ko na without speaking in tongues, I'm still a child of God. Siya ay nasa akin. He lives in me. Mahal niya ako. At anak ako ng Diyos. O kita niyo?
So, mga kapatid, huwag mong i-base ang inyong pagiging spiritual sa mga outside signs, outside panlabas na signs or pangyayari. Kasi ang kabanalan, mga kapatid, wala doon sa outside, nasa inside yan. Oh. Punta ka, kinulak ng pastor yung ulo mo, natumba ka, umiiyak. Umiiyak ka, bakit ka umiiyak? Kung may magtanong, umiiyak ako kasi wala akong pera. Okay, para hindi ka iyak, bigyan kita ng pera, binigyan ka ng pera, saya-saya mo. Naubos yung pera mo, bumalik ka na naman, iyak ka na naman sa problema mo. Hindi ka umiiyak dahil ikaw ay convicted by the Holy Spirit. Umiiyak ka dahil ikaw ay convicted by your guilt na ikaw ay mukhang pera. Oo, maraming ganyan. Sabi nila, pag nag-speak in tongues, banal-banal na siya. Hindi mo alam kung nagmumura. Kaya pagkatapos niyan ng church, tignan siyang holy-holy kasi nag-speak in tongues. Pero pag iba ang kausap niya, may nangyaring problema, makita mo, magaling magmura. Hindi na mag-speak in tongues. Magmumura-mura. Bakit? Hindi naman salita ng Kristiyano yan. And therefore, I conclude. Pag ang pagmumura ay hindi salita ng Kristiyano, ang speaking in tongues ay hindi patunay na ikaw ay Kristiyano. Ang mas maganda pang maniwala ko na ang patunay na ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka nagmumura. Amen. Kayo nagmumura pa ba kayo hanggang ngayon? Check nyo yung faith ninyo. O pa ba rin nagsasalita ng na. May ganyan ka pa rin? Yan. Kaya wag kang mag-judge. Sabihin mo, hindi yata ako Kristiyano, wala yata ang Holy Spirit sa akin. Yung taong pinagsabihan mo niyan, na-encourage siya. Nakita ko yung pagka-encourage niya para yung kasama ko, nandun akong nag-usap kami, nakikita ko siyang naghihintay kung ano pang matutunan niya sa akin. Ang problema, hindi naman ako basta nagbibigay-bigay ng kwan kung wala siyang masabi. Kailangan meron siyang masabi. Doon ko na lang sasagutin. Mga spiritual na bagay. Yan. Number 5, last. My salvation is by grace through faith, not by outward signs. Number 5, my salvation is by grace through faith, not by outward signs. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace ye are saved through faith, and that's not of yourself, not of your good works. It is the gift of God, lest any man should boast. Intindihan niya? Yan ang sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2. Ang kaligtasan mo, kaligtasan na, ibig sabihin, si Paul nagsasalita sa mga ligtas na, sa mga may salvation na. Yan ay ang mga member ng Ephesians. Kasi ilugar itong Ephesus. Sabi ni Pablo, sa faith ninyo doon sa grace, sa biyaya ng Diyos, dyan ay naligtas. Yan. Hindi dyan sa mga outward signs. Walang salvation through outward signs. Through, ano yan? Yung matutumba-tumba ka. Yung mag-speak in tongues ka.
Wala doon ang kaligtasan. Wala kang sasabing Bible, if you speak in tongues, you are saved. Wala kang mabasa kung may nakita ka, basahin mo at sunugin na natin to. Kasi nagtuturo ito ng mali. Iraman lang na lang, sunugin mo din ako. Kung may nagsasabing, you will be saved by speaking in tongues or by laying hands and you will fall. Wala yan. Alam niyo, meron pa kahit na yung sa sa worship. Kaya nga ayaw ko yung maging worship na maging maging emotional. Akit kita yung kumakanta ako, lalo yung kanta na pag kinakanta ko very expressive ng feeling. Ba't ko pinipikit yung mata ko lalo pag alam ko na yung kanta? Kasi minimeditate ko, yung inaawit ko na yun, yung sinasabi ko na yun, sinasabi ko sa Diyos. Amen. Kumantama ako ng May the Lord find us faithful. Na-in-love si Mrs. Dahil yung sinasabi ng May the Lord find us, yung us na sinasabi ko, personalize na, siya at ako yun. Pero nung inaawit ko para sa lahat, ginawa niyang team song namin. Oh. Kaya ako din, pag kumakanta ako, doon sa mahal na mahal kong Diyos, kinakantahan ko niya. Sadya, may buti mo, ay buti ng ating Panginoon. Amen. I really mean it. Sinasabi ko talaga yan, hindi ko gustong awit-awit lang. Kinakanta ko talaga sa kanya. Pakialam sa inyo kung ano kayo kumakanta doon. Basta ako, ginig-gitara ko, kinakanta-kanta ko na yan. Hindi ko na tinitignan yung song leader. Kung sabihin niya, tigil mo na. Kasi pag inaawit ko yan, diretso na. May mga kumakanta na ganyan, alam nyo, kakanta sila, grabe. Lalo yung mga emotional song. Ulitin na yung emotional, tapos pinapakiram doon. Umaya. Kasi ginagawa nilang nakakabagbag damdamin para iiyak lang sila. At nag-base sila na pag sila ay umiyak, spirit-filled sila. At dahil sa kanilang emotion, banal na sila. Kaya marami akong kilala. Leader sa pag-aawit. Pag nagpakanta siya, pagkatapos ng kumanta, mag-pray pa siya. Yes, Lord! Habang kumakanta, yes, Lord! Nakikita ko nun, sabi ko, talagang napaka-spiritual yata nito yung tao. Bago-baguhan pa ako nun, speaker nila. Iiyak sila kumakanta yung nag-leader, talagang babae yun. Nabibilib ako, sabi ko talagang napaka-highly ko. Tapos pakinggan mo yung sinasabi niya. Yes, Lord, we are nothing without you, Lord. Sabi, dami niya yung mga gagandang pakinggan. Nakilala ko yung natao. Hindi tumagal, mga 4 months lang. Buntis. Buntisan. Asan yun? Asan yung pag-ibig? Asan yung nakikita sa iyo? Parang nandyan na sa harap niya siyang Diyos. Tapos ako ang layo-layo ko pa rin sa Diyos. Though I'm after something, I really want to be closer to you, O Lord. Pero sa lahat ng alam ko, ginagawa ko. Pero parang doon, nakita ko sa tao yun, sa pagdilim lang. May tinatago pala. Dahil nung tumigil, malaki na yung tiyan. Hindi ka na good example. Kita nyo, may pwedeng mga ganun, itinatago nila yung Salamat.
Ito, convincing para maniwala pa kayo. During the kabataan namin, pupunta sila, aawit sila. Hindi ko nabanggitin yung grupo nila sa lugar namin. Karamihan sila, mga kababaihan nun, mga young people na kasama namin. Kakanta sila. Ang sala-sala, ima ikampay-kampay, sikat ikindig-indig, at kusik-kusbasit. Habang sila ay sumasayaw dyan, na kumakanta ng saya-saya, yung mga kabarkada ko na doon naman sila na sumasayaw din sa harapan na pinapartneran nila. Sasaka sila nagtatawanan. Anong nangyari? Karamihan doon sa naging girlfriend. Kasali ako doon. At may nagtatago-tago kami. Pero ako hindi ako pumupunta doon, pinapanood ko rin lang sila noon. Gaganyan sila, nung umpisa, nandun ako, yung iba na kasama namin, pinag-tripan nga yung term, ano? Yung iba kasama namin, iinuman kami, naggaganyan na, nursing daw sila. Pagkatapos, tawagin mo na. O pupunta sa'yo yung girlfriend mo. Nagagaling niya doon, ulang iyak-iyak yun na. Mamaya, dinimonyo mo naman. Atin naman siya, demonyo. Kita nyo, it's not all the outside na activity mo para sabihin mo banal ka. Or ikaw ay Kristiyano. Wala doon. Nasa puso yan, nasa puso. Amen. Kasi ang puso, unique yan. Unique doon sa gawa-gawa lang. Ang gawa-gawa lang, hindi galing sa puso. Ang gawa-gawa, pare-pare, masaya siya kasi masaya. Banal siya kasi gustong banal. Pero pag maitim, punta dun sa itim dahil ang totoo, yung puso niya, itim at halo-halo na. You get that? Conclusion. Ito na. Contextual conclusion natin sa salitang I am persuaded. Kaya't tayo kung ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay sumumpalataya. Ito ang lagay mo. Hindi ibig sabihin na yung mga tao kung mali ka sa kanila or minali ka nila. Sabi na, mali ka eh. Ba't hindi mag-speak in tongues? Ba't hindi ka magganito? Hindi ibig sabihin na ikaw ay mali. Tagay mo yan sa isip. Pangalawa, dahil iba yung ginagawa mo sa ginagawa nila, hindi ka dapat magsabing mali ka at nakakahiya ka. Pangatlo, hindi ibig sabihin na kung iba ka sa kanila ay sila ang tama, mas marami man sila at ikaw ang mali. Hindi po ganyan. Pangalawang tingnan ninyo, hindi ibig sabihin na mas magandang buhay nila sa iyo, you are suffering, and they are not. Hindi niya ibig sabihin na ikaw ay makasalanan. Hindi ibig sabihin yan. Sampol yan sila. No? Siya ay naghirap, pero may plano ng Diyos sa kanya. Dahil naghihirap ka sa pagiging Kristiyano mo, hindi niya ibig sabihin na masama kang tao. At pangatlo, hindi niya ibig sabihin na ang Diyos ay
kontra sa inyo. Hindi po. Ito yung sa binasa natin. For I am not ashamed. Yan, hindi ako naiyak, sabi ni Pablo. Na ako ay bilanggo, na nabilanggo, ay ikakahiya din niyo. Hindi. Dahil, sabi ni Pablo, alam ko ang aking pinaniwalaan. At ako po ay persuaded, napnen ako. I know whom I have believed and I'm persuaded na siya ang aking tagapagligtas sa darating na araw. Yan ako. Kaya, huwag niyong ibase ang buhay ninyo na kung kayo ay tama o mali doon sa mga taong iba ang ginagawa niya sa ginagawa niya. Ito, sabihin natin, therefore, I am deeply convinced that living by faith and doing what is biblical, even if sets me apart from the majority, is what truly matters. For I know whom I have believed and am persuaded of this truth. Naintindihan niyo? Meaning, ang ibig sabihin niyan, kahit karamihan ay lalayo sa akin, tatayo ako sa aking pananampalataya sa salita ng Diyos dahil alam ko ang aking pinagkatiwalaan ay isang matapat na magliligtas sa akin sa darating na araw. Naintindihan niyo yan? So stand in your faith. Huwag kayong ma-intimidate. Live by faith dahil yun na ang katotohanan. Convinced ba kayo? Convinced hindi? Convinced? Persuade ba kayo? Persuade. Alam mo siya, persuade? Amen. Hindi ko ba nasabi yung salitang persuade? Napnen? Satisfied? Sapat na? Huwag kayo maghanap-hanap na kung anong Kalitas. marte-arte o milmilakrong kung ano-ano dyan. No? Ako, wala akong power na magkawak sa'yo, igagaling ka sa sakit mo. Ang ginagawa ko lang, pag alam kong may sakit ka, punta ka sa akin, usa kong isipin, magdasal ako para sa iyo. Pero yung punta ko sa'yo, tawakan kita at magagaling ka, kung mangyayari yan at palaging nangyayari yan, ipunta na ako sa ospital. Kaawayan ko ng mga doctors, magsasara ang mga ospital. Pati sementeryo, wala na, bubuhayin mo yung mga patay dahil naaawa ako sa kanila. Pero dahil wala akong kakayahan yan, pero nakikita ko naman na meron akong pinagdarasal na hindi alam ng karamihan, ay gumagaling. Amen. Yung iba, umaahon sa buhay. Amen. Ako ay masayang-masaya dahil nakikita ko na pinapakinggan ako ng Diyos. Amen. At tayo rin. Tayo lang. Yan. Yan po. Ha? Ang meron lang po ako, wala naman. Walang kinikini power. I have the shared power of God. Amen.